Blessed are the poor in spirit, for they shall inherit the kingdom of God. Matthew chapter 5, verse 4. Hello lovely people all over the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ating mga katiats also in abroad. Kumusta kayong lahat dyan guys? Wish you the best of your health. Just take care of yourselves against these deadly unseen enemies. Of course, that's the COVID-19. At ako'y magbigay po guys, shout out sa aking mga avid followers, mga katiats dyan in Luzon. Kumusta kayong lahat dyan? May imbag na aldaw dyan sa Pangasinan. Meron akong katiats dyan. Yung gwapong gwapo na si Ken Garcia. Shout out to you guys. And of course, sa Baguio City, marami tayong katiats dyan. Cordilleras. And of course, dito sa Visayas, sa Cebu. That's my first love place or city, ang Metropolitan Cebu. And Palawan, of course, diyan sa Panay, Samar, Leyte, Ormoc, dito sa mga isla ng Dinagat, Socorro, Siargao. Okay, the best place to surf. And of course, Mindanao. Kumusta kayong lahat mga katiats diyan sa Mindanao, Zamboanga, Agusan del Sur, diyan sa Tawi-Tawi, of course sa Camiguin Island, at sa lahat ng sulok ng Pilipinas na kung saan meron tayong mga katiats. Mabuhay kayong lahat. At ngayon, tatalakayin na natin ang treasure marker na ito na padala sa atin ng ating kaibigan. Okay mga katiats, ito na naman tayo sa ating partial decoding ng inyong mga treasure markers na pinadala sa akin. Itong isang ito ay napakagandang treasure marker nito. Ito ay nagsimbolo of course ng treasure in the box. Okay, at yan ay pointer ng treasure below, pero meron tayong dalawang paraan sa paghanap nito kasi ang hugis ng bato ay hindi siya pantay, hindi siya symmetrical sa hugis dito. Dapat ganyan yan, ngunit siya parang sapatos. Kaya kahit tingnan natin itong, kung ito'y sadyang ginawa, ito'y pointer na papunta doon ng item. Kaya mamaya yan natin yan i-decode kung saan yan hahanapin sa dalawang paraan. Ito naman dito, itong square sa ibabaw, yan ang nagbibigay ng lalim ng item. Mamaya atin pag-usapan yan, tatalakayin natin kung paano malaman ang lalim ng item na hinahanap. Okay, dito naman ay isang marker din ito. Sa palagay ko ay mayroong tatlong butas. Tatlong butas is 15 meters. And then itong line, of course, ang direksyon yan ay papunta dito. Kaya 15 meters guys, dito pa sa unahan ang hukay. Kung ano man ang nasa unahan, i-try nyo ang 15 meters away sa tatlong dot. 5 meters bawat isa ay 15 meters ang layo ng inyong digging site ng test dig only na 2 meters deep. Ngayon kung wala sa 15 meters ay literal gawin natin na 1 meter bawat hole, so ang lalabas ay 3 meters. So kung wala sa 15 dito, X na ito, atras tayo sa 3 meters dito. Malapit na yan ang 3 meters sa bato. Okay, at itong line na ito, yan ang nagtuturo ng direksyon. Kaya nabaon ang bato na yan dahil sa tagal ng panahon. Nasa ano kasi siya, slope. Kung mag-landslide ang bundok ay natatabunan siya sa pagdaan ng ilang taon, 80 anyos o 90, kaya medyo nabaon na yan ng halos 1 meter ang marker na yan. Okay, so 15 meters to 3 meters ang tingnan sa direksyon na tinuturo ng linya at nitong tatlong butas. Ngayon, puntat naman tayo dito. Ito hindi ako sigurado dito kung ito ay natural hole
or man-made hole. Pero itong dalawa kasi magkapareho sila ng laki. Parang isang tools lang ang binutas dyan, kaya pwedeng marker din ito. Ang kahulugan naman ito ay treasure in just the front, in front. Okay, punta dito sa front ng 2 hakbang. 2 meters, 1 meter ang bawat hole. So 2 meters ang unang hukay dito sa 2 meters sa harapan niyang malaking butas. And then kung wala, gawin natin na 5 meters ang bawat hole. So meron tayong dalawang distansya na 2 meters digging hole at saka 10. So 2 and 10 meters na mga distansya. Dalawang hukay galing dyan sa harap ng bato na yan. Okay, at kung hindi naman distansya ang ibig sabihin nitong dalawang butas, ang ibig sabihin niya ay lalim. Okay, kung ang lalim na yan ay 1 meter lang bawat isa pag deep. So 2 meters ang lalim ng item. Kung yan ay meaning ng lalim, and then ang distance ay diyan na mismo sa kanyang harapan. The distance of 1 meter to 5 meters. Okay guys, so hindi tayo dyan mag-focus kasi doon tayo mag-focus sa ito. At bago yan ay tingnan muna natin ang kanyang mapa. Ito yung mapa kung saan niya nakuha yung marker na treasure down or below marker na gumagamit ng square. Ito yan. Hindi niya lang na-drawing ng maayos kung saan nakaharap yung parang sapatos. Okay, yung mahaba na parte kung dito yan nakaharap. Okay, so kandidato ang bato na yan. Sa baba ng bato na yan, pwedeng maghukay dito. Kung yan yung malaking bato na parang may dalawang mata, okay, so sa baba niyan. Kasi ang mga bato na ito, itong nahukay nyo ay nasa mababaw lang yan noong unang panahon. Noong panahon ng giyera ay nasa ibabaw lang ito ng lupa. Ngayon sa tagal ng panahon dahil nasa slope yan, example ito yung slope, dito yung mga bato sa baba. Ngayon sa tagal ng panahon palaging nag-landslide, bumabaha at ang lupa ay nadadala sa baba. Kaya nag-iipon ng lupa sa baba, natabunan yung mga bato. Kaya nabaon sila ng 1 meter or 2 meters. Ang sabi ni Katiets ay 1 meter na baon. 1 meter ang hukay at natagpuan itong mga marker na ito. Ngayon itong mga katabing bato ay mga ano lang ito guys. Kung ito ay talagang treasure site, yan ay may mga marka din yan na nagpahiwatig na mayroong treasure dyan. Okay, so punta tayo sa ibang rock formation dito. Ito yung sinasabi ko na dalawang butas. Okay, lakihan natin to, close up natin. Ito yung sinasabi ko na parang mata. Kung ito yung tinuturo ng sapatos, okay, ayan, dalawa yan. At kung malapit lang yan doon sa bato na may square, malamang na nandyan sa baba niyan. Ito lang ang gawin guys, i-align lang yan. Align lang dalawang butas. Ayan, at dito yan tatama. So sa banda rito ang hukay. 2 meters test dig. Okay, at kung wala dyan, kunin na naman ang distansya nito. Kung 1 meter bawat isa ay mangyari dito lang, eksakto talaga. Ngunit kung yan ay 5 meters bawat isa, so ang mangyari ay nasa 10 meters ang layo. So doon pa sa unahan, 10 meters ang pangalawang hukay doon sa unahan. Okay, so ang
pinakauna ay ginawa natin na 1 meter, kaya dito lang tayo nag-test dig. At kahit kunin natin guys ang itong angle nitong dalawang butas, ay pareho ang tatamaan ng 2 meters sa itong butas. Pag atin yan i-align ay dito talaga siya tatama. And then kung hakbangin natin yan, nasa 2 meters din yan kung hakbangin. So eksakto talaga dito ang digging site. Okay, so punta na tayo doon sa drawing. Ito. Ito kasi ang pinakamagandang treasure marker na nahukay dyan. Hindi ko lang alam kung saan nakaharap ito. Basta kung saan nakaharap ito katiits, ay doon kayo maghukay. Okay? Okay, ang unang paraan dyan, kasi ang square na sign yan ay treasure under or treasure below sign marker. Okay, kaya ang unang gawin natin ay kunin natin ang sukat nito by inches. Ayan, ang mga gilid niyan. Ano bang sukat niyan? Sabihin natin na 3 by 3 inches. So ang lalabas is 3 times 3 equals 9. Okay. 3 times 3 equals 9. 3 inches ang bawat side niya, kaya 3 by 3. 9 ang lumabas. Ang 9 yan ay 9 feet. Okay, 9. Ito ay 9 feet. Hindi pwedeng 9 meters yan. Sobrang lalim na yan. Kaya 9 feet is equivalent to 3 meters. Di ba guys? So ang 9 feet is equals to 3 meters. So ang lalim ng item na ito ay 3 meters pababa. So maghukay pa kayo guys ng 3 meters down below kung saan nyo natagpuan itong marker na ito. So 3 meters down below, malalim na yan. Halos 2 palapag na yan na building. So dito guys, sa 3 meters down below, sa baba mismo ng sign na yan. Ngayon, dahil ay meron siyang ganito na itsura, mas mahaba siya dito na side kisa dito, kaya meron yan pinahiwatig sa atin na ang hinahanap or ang item ay dito sa banda na kung saan ay para siyang sapatos, di ba, dito. Okay, and then meron pa siyang sa gilid na engrave. Ayan guys, at yan ay naka-point papunta rito. Nasaan na ba yun? Tingnan natin yung picture niya. Okay, ito yun guys. Kung yan man ay carved talaga ng hapon or kung natural marker lang yan, well, kung natural marker, isa lang ang hukay natin, yung under lang. Okay, so papunta siya dito guys. So meaning to say ay nasa bandang, kung nakaharap yan sa kanan, east. Depende kung anong posisyon yan sa inyong lugar. Ito lang ang sundin nyo guys, itong mahaba na ano niya. Tsaka mayroon kasi dito pointer na nagsasabi na doon ang direksyon. Okay, kaya balikan natin ang drawing. So ang gawin natin kung saan nakuha tong bato na ito, ay pupunta tayo dito sa layo, na mag-start tayo sa layo na itong kung saan marami ang nakukuhang treasure. So punta muna tayo sa 3 meters. Okay, so 3 meters test dig tayo. Ayan. So hukayin na lang natin itong parte dito guys. 3 meters yan. And then kung wala dyan ay dagdagan natin ng
5 to 7. Okay, so hanggang 7 meters lang ang layo kung saan naka-point itong medyo matulis na portion ng bato at saka itong engraved symbol sa kanyang gilid. Okay, basta't ang lalim niyan ay 3 meters given dito sa ibabaw. Ito kasi talagang sadyang ginawa yan. Noong panahon ng giyera, 1942, ang bato na ito, palagay ko ay nasa ibabaw lang ito ng, ayan, nagaganyan lang yan sa lupa. Ito yung kanyang square. Ngayon, dahil nasa slope ito ay ang nangyari, ay natabunan siya ng lupa sa tagal ng panahon hanggang naibaon siya ng 1 meter deep sa lupa dahil sa mga erosion, flash flood, mga bagyo, mga landslides na nangyari diyan kasi nasa paanan niya ng bundok at malapit sa creek. Okay, so yun lang ang aking analysis sa inyong lugar, guys. Mismo sa baba ng bato na ito, sa treasure marker na yan, at kung wala dito sa kanyang baba, 3 meters deep, dagdagan yung inyong lalim sa hukay. Kung wala ay dito kayo papunta kung saan nakaturo itong parang ano diyan. Yan ay modified yan, ganyan yan na arrow. Kung arrow yan, ganyan yan ang itsura niya. So ang pointer niya ay papunta doon. So ito yung ibig sabihin yan. So okay, hindi na ako magtatagal, guys. Ako'y magpaalam na and wish you the fortune and the luck in this world. Thank you so much for subscribing and viewing my channel. Ciao for now.